Typical na ganito lang yung forma ng kanyang buhok. Dahil siya ay nagbabasketball, kaya kadalasan hindi niya masyadong naaayos. Mahaba na at lagi lang naka-taper yung gilid nito. At minsan ay kadalasan ay naka-blowout taper pa. Kaya ang gagawin natin, babawasan natin ng konti yung haba ng ibabaw. Iklian din natin ng konti yung gilid. And then, ibabalik uli natin sa taper ang gilid nito. Ang ginawa natin dyan, nilagyan natin ng side part paikot. At itinaas muna natin yung gawing ibabaw ng kanyang buhok. And then nag-overcome tayo gamit ang ating clipper. Binawasan natin yung gilid nito bago tayo mag-i-start na iti-taper natin yung pinakang gilid nito. Sa likod, same pa rin, mababa pa rin, naka-blowout pa rin or nakabiglang pagkanto pa rin yung pagkaka-taper sa likod. Ganon din, dito naman sa patilya, siyempre tatanggalin na natin yan gamit yung ating trimmer. Ito yung mabilis na proseso kapag nagti-taper tayo. Diretso nipis yung likod, diretso nipis yung patilya, and then lagay ng guhit sa pinakang likod ng tenga. Ganito rin ba kayo mag-taper para mabilis? O diba? Ay kung ikaw ay beginner barbers, dapat ay maingat ka sa ganitong klase ng proseso. Sa pagitan ng white and dark area, gamitan natin ng clipper guide or clipper guide. Pwedeng number 1, pwedeng 0.5, depende sa texture at nipis ng buhok na babawasin natin. Kaya kung ikaw ay marunong mag-control, pwede mo nang irekta yan ng 0.5 or half guard. Kung makalalaki naman yung hibla, pwede din naman na 1 guard muna para maingatan natin yung biglang pagnipis nito. And then kunin natin yung mahahabang part ng buhok dito. Naka 45 degrees pa rin yung ginagawa natin pagbawas. Medyo naka-diagonal ng konti. Ganon din dito sa likod. Kunin natin yung parting mahahaba ng kanyang buhok. Hindi na natin nabidyuhan yung kaliwa. Dito muna tayo sa kanan para hindi masyadong mahaba yung ating video. Kung ano naman yung procedure na ginawa natin dito, same pa rin sa procedure na ginawa natin sa kabila. Lumalabas yung maayos na flow ng kanyang buhok sa ganyang klase ng pagbawas sa gilid. Siyempre, kailangan nating linisin at tahitan bago tayo mag-proceed or bawasan natin yung ibabaw nito. Ayusin na rin natin yung bigote para maganda yung tulis ng kanyang bigote. Dito naman sa ibabaw, putulan natin ito. At bawasan muna natin yung pinakang sentro. Ito yung magiging baseline natin sa pagputol ng kanyang buhok sa ibabaw. Kunti lang yung babawasin natin para may forma pa rin niya sa gusto niyang hair design. Vertical natin. Ayan. Still learning tayo sa ganitong proseso. Kaya kailangan nating pag-aralan pa ulit-ulit para makuha natin yung talagang maayos at mas magandang pagbawas. Pero for the meantime, ito muna yung mga may papakita natin sa inyo. Pero para sa akin, okay naman yung ganitong klase ng pagbawas. Nakukuha naman natin yung proper na sukat ng kanyang buhok. At nire-retouch naman natin yung paikot at hinahanap pa rin natin yung mga sumusobra para magpantay-pantay pa rin yung pagkakaputol nito. Sa mga nagsasabi na trying hard tayo sa ganitong klase ng pagbabawas o ipit-ipit, sa totoo lang po ay patuloy po natin itong pinapag-aralan at sinishare natin. Naka-freestyle yung ibabaw, pwede mong tawagin ng warrior's cut. Itinas natin yung bangs niya, medyo naka-side part, nilagyan natin ng volume, freestyle yung likod, na naka-volume pa rin yung parting likod niya, na naka-freestyle. Ito yung mga usong gupit ngayon. Kaya pwedeng pang disente, pwedeng pang forma, at pwede sa mga ganitong klaseng kabataan. Lalong lumabas yung kanyang astig looks sa ganitong klaseng hairstyle. Ayun, di ba? Mas pumogi. Ito yung dati niyang buhok, makapal at nakabagsak. At ito naman yung kanyang bagong hairstyle. Di ba? Try mo na yung ganitong klase ng gupit at baka sakaling magugustuhan mo.